Hello guys, so kumusta? So meron kasing issue dito. Siguro yung ibang followers namin noon nakita na 'to dati, na yung printer dati kasi may nabentahan kami ng printer sa may Shopee. Tapos mali yung iba pala yung gusto niyang bilhin 'no. Tapos, ni-request na lang namin na isole kaso ang tagal niyang isole. So nung ang tagal niyang isole nagkameron ng issue ta's hanggang sa nasoli naman, ta's nanghingi siya ng public apology 'no. So nag-apologize naman kami kaso, ito after a month, akala ko tapos na 'to, eh. So hindi pa rin pala 'to tapos 'no, so nag-post siya dito sa may page niya, sa may FB niya. 'Yan, ito pala yung seller na sinubukan akong scammin. Modus nila pagka-order mo ng item at nabayaran na, biglang mag-message sa'yo, "Wag mo i-re-receive." Nagkataon na hindi ko nabasa message nila kaya hindi nag-succeed ang kanilang plano. Para hindi ma-booking ang kanilang modus, babaliktarin nila. Marami silang kasabwat at sisirain na Facebook account. Post ko lang 'to para malinis Facebook account ko 'no. So April 21 siya nag-post. So medyo matagal na pala 'to, ngayon ko lang 'to kasi napansin 'no. Tapos 'yan pinost niya ako. 'Yan kasama pa yung anak ko 'no, hindi man lang nahiya na i-blurred man lang yung mukha ng anak ko 'no. So pakita ko lang sa inyo yung, nangyari talaga. So ito siya, basta 'yan yung pangalan niya. So nag-ano siya February 15, meron po ba kayong L120 na modified? DTG ang hinahanap niya. So kasi nga maraming umo-order sa'min, so hindi na namin masyado napapansin kung ano ba, basta minsan nagpapa-ship na lang kami. Akala namin pigment yung hinahanap kasi usually talaga pigment yung hinahanap sa'min 'no, kasi nga yung best seller namin. Nagtanong siya, "Ito ba yung modified direct to garment na printer?" Balik ko kapag hindi siya DTG. Tapos ito, siguro hindi na 'to nabasa, ta's mag-send ka po ng actual picture before niyo i-ship out. So binibidyo po namin 'yan, paki-check niyo po yung page, yung actual video niyo po, wala po ako page sir, 'yan. So nag-send kami kaso hindi puwede. Bawal po dito mag-send ng link 'no, basta sabi niyo na modified niyo ito para gawing DTG printer 'no, kasi ang pangalan po ng binebenta namin dito is modified, ayun 'no, modified nakalagay. Tapos 10 na lang before i-ship out, salamat. So yun na ang nangyari, sabi namin, hindi po DTG 'yan." So ngayon lang namin napansin na DTG pala yung hinahanap niya. Okay, so mali namin yun. Okay, so sabi namin pigment po 'yan. So sabi namin, "Iba po ata need niyo sir, i-cancel po namin itong order niyo." Kaso ang problema dito is na-pick up na. So kapagka na-pick up na guys, para walang maging issue, kapag nakuha ng buyer, tapos ibabalik sa'min. So masyado siyang maproseso, kaya 'pag nagkamali kayo sa may Shopee, gano'n yung magiging proseso. So na-pick up na po pala, 'pag deliver sa inyo, i-cancel niyo na lang para ibalik sa'min. 'Yan yung sinasabi niya dito na modus raw namin na, biglang mag-message sa'yo na 'wag i-receive. Siyempre 'wag mo ngang i-re-receive kasi nga hindi yun yung order mo, 'di ba? So pa-cancel na lang po order sir, yung sabi namin, 'di ba? So 'yan, hello po. So 'yan February 23, eto February 21, 23 naghe-hello po kami. So kasi napa-ship na nga, so nag-aalala kami dun sa may printer. So February 25, hello po, remind ko lang po kayo na 'wag po i-receive yung order na printer, hindi po for DTG na. So sinabi namin ulit. Tapos 27, so ilang days na yung lumilipas, hello po sir, wala pa rin. Tapos bigla siyang nag-message sa'min na, "Magandang hapon po sir, ni-receive po ng mama ko yung order, paid na kasi, wala ng babayaran. Try ko na lang po i-return. Hindi ko pa naman binuksan yung parcel," 'no. So yung sinasabi niya na try niya raw i-return yung printer kasi nga 'di ba sabi nga namin, 'wag nang i-receive kasi nga mali yung mare-receive niya na printer, so para isoli na lang sa'min. Kasi yung shipping fee niyan sa amin po ibabawas talaga 'no, which is okey lang naman kasi nga, mistake namin yun. Kaya sabi namin, 'wag na lang i-receive, kaso ni-receive pa rin nila, okey? So nung ni-receive na nila, so the buyer has proposed return and refund. Seller sent wrong item 'no, kasi nga, yun nga yung usapan, kailangan, i-return niya. So ire-return niya dapat yon. 'Pag wala kayong trust sa may business, so ano yan, walang kwentang business yan kung wala kayong trust sa isa't isa. So marami nagtitiwala sa amin kaya marami kaming followers, sa may FB, 112,000, then sa may YouTube is 187,000 yung subscriber namin 'no. Naniniwala kami sa mga customer namin kaya, ang ginawa ko dito, wala ng paligoy-ligoy pa. So in-approve ko kaagad yung ano niya, yung refund niya. Okay, so kasi nga gano'n, may tiwala kayo sa'min, siyempre may tiwala rin ako sa inyo. So give and take lang naman yan. So gano'n yung nangyari. So nag-respond ako na in-approve ko na. Tapos papansin niyo dito ang tagal na nito, February 27. So March 3 na, eto March 3. Okay po, salamat po, napadala niyo na po o hindi niyo lang ni-receive. Ni-receive niya pala pero hindi niya pa napapadala, napadala niyo na ba yung printer? Nag-message siya dito, "Sir, today ko lang po nabasa itong ano po problema, dami pong mga comment." 'Yan. So ganito na yung nangyari diyan 'no, kasi nga kinall out namin siya kasi nga hindi siya nagre-reply dito sa may Shopee at dito lang namin siya nako-contact 'no. So kinall out namin siya dun sa may page namin na pakisuyo, na pakibalik yung printer. Oh, 'yan oh, "Sir, nag-contact na ako sa Shopee and sabi nila hindi daw ibabalik yung order. If gusto niyo makuha, kayo po mag-book ng courier and mag-pick up ng parcel, salamat." 'No. So gano'n nga yung nangyari, gusto niya
kami yung magpi-pick up do'n. Eh, paano nga namin ipi-pick up do'n, wala namang gano'n na option 'no. So, puwede lang diyan is, sila yung magpadala. Sabi ko, "Puwede niyo po ipadala yan sa LBC or any shipping company, pabalik sa'min yun kasi ang sabi niyo ipapadala niyo." Sabi niyo 'di ba sabi niya ipapadala niya, try niya na lang ipadala. Nasabihan ko sa'yo, "Wag i-receive pero ni-receive niyo pa rin, paki-ship back po sa amin." So, sinabi ko yung address namin. Marami po talagang magko-comment sa inyo kasi nga marami kaming followers na naniniwala nga sa'min. Kaya yun, na-trigger rin sila ba't hindi sinusoli yung ano, yung printer, 'di ba? Kasi ni-refund ko na, eh, 'di ba? Yun nga sabi ko sa'yo, ni-refund ko na kaagad. Hindi pa rin siya nasusoli sa amin. Wala pong courier na magpi-pick up niyan sa inyo kasi hindi po kayo seller ng Shopee, kaya initiative na lang po 'yan na ipa-book through LBC order, isoli niyo po yung item. So ito sabi niya, "Sir, malaki po ang parcel, hindi ko mabitbit, wala din akong time para dalhin sa LBC, wala din akong pambayad sa shipping. Ang only option, maghanap kayo ng way para ma-pick up dito yung parcel." 'No? So 'yan, gumagawa na siya ng mga dahilan. Sa ginawa niyong post, sino ba ng effort dalhin yung parcel, okay? Actually guys, ang sinabi ko lang do'n is pakisuyo po, pakibalik kasi nga hindi siya nagre-reply, okay? So siguro yung ibang followers namin is hinanap yung kanyang, profile na nakita nga, kaya yun, do'n siya na-trigger 'no, na biglang mag-comment sa'min, 'yan. So makikita niyo naman dito sa kanyang profile na meron naman siyang van, hindi ko alam kung ano mabigat do'n. Pakisabi po itigil yung mga bad comments. Either ipadala niyo po yan or babansagan kayong scammers online. Wala naman kayong babayaran sa LBC niyan pagdating sa'kin kas item, ire-refund yung shipping fee 'no. So ibig ko sabihin dun guys, 'pag binayaran niyo yung shipping fee dun, babayaran ko ulit sa kanya, okey? Kasi kami nagsosoli talaga kami ng kapag may sobrang shipping fee. Pasensya na po sir, pero the only option is pa-pick up niyo po yung parcel dito sa bahay. Nakakawalang gana magdala shipping kasi ginawa niyong post kayo pa at mag-apology. Ayun o, kaya sinabi ko pa-send po ng name, CP, tingnan ko ano magagawa ko pero under investigation na rin kayo ng Shopee 'no, kasi, ni-report na namin siya sa Shopee na yun nga hindi niya sinusoli yung ano. Tapos dito makikita niyo dito na hindi na siya naka-block, pero dati naka-block na yan. Binlock niya ako guys, binlock niya ako. So, para hindi ko na siya ma-contact. So, yun nga, kinall out ko siya tapos, naisoli naman yung printer namin, okey naman, So, yan nakalagay, "Update, nabalik na po yung printer namin, sira-sira nga lang yung karton. Maraming salamat sa staff ng Shopee na kahit di niya nagtatrabaho, tinulungan kami." 'No, kasi nga may nag-reach out sa'min na taga Shopee, tinulungan kami, okey? So, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi ayaw niya. Pasensya na din kay Sir Edward na ang daming na-receive na message from our followers 'no. So, nag-public apology ako katulad ng nasabi niya, gusto niya mag-public apology ako. So, nag-public apology naman ako, 'di ba? Na-delete na din namin lahat ng post. Yan, so yan yung medyo nakakaano diyan kasi dinelete namin yung mga post tungkol nga do'n kasi nga nire-request niya na dinelete. Salamat din po sa lahat ng follower namin na nakikulit at nakiabang. Mahirap talang itong ibenta kasi sira-sira yung karton pero hindi naman nabuksan. Okay, PM po sa gustong makabili ng makasaysayang printer na 'to. Yan, so marami na nag-heart, so okay na, goods na, 'di ba? Goods na lahat. Pero nagulat nga kami, eto lang kinall out kami April 21 na sinama pa nga yung eto yung profile ko, grabe. Yan. Tapos meron pa siyang video dito na panoorin raw, gusto yata magpa-viral. Yan, so tingnan lang natin, Pag na-receive ang order, mali ang Ayun o, kaya sabi namin, "Wag niyo nang i-open." Kasi nga bakit mo i-open, eh, ayaw mo nga nung printer namin. Okey 'no, so simulan natin sa simula. guys. Post ko lang to para malinis ko ang Facebook account ko. And for public awareness na din. Ito pala yung seller na sinubukan akong iskaman. Nang hindi sila mag-success sa pang-i-scam, siniraan nila Facebook account ko. Ganito kanilang modus. Pagka-order mo pa lang at kinakausap ang seller, biglang ka na lang mag-message na huwag na receive ang order, mali ang pinadala. Kaya pala wala sila cash on delivery. Pinapabayaran muna nila ang order tapos mag-chat sa'yo na huwag i-receive. Buti na lang hindi ko nabasa ang message nila. Kung nagkataon ma-scam ako ng 9,000 pesos. 'Di ba, kaya nga sinabi ko na 'wag mong i-receive kasi nga mali yung order mo, 'di ba? Kasi nga DTG yung ino-order mo, eh, pigment po yung pinadala namin. Kaya nga usapan natin, 'wag niyo na lang pong i-receive kasi ni-refund ko nga po yung bayad niyo, 'di ba? At 'wag niyo na pong i-receive yung item. Pero ano po ginawa niyo? Ni-receive niyo pa rin yung item. May kakaiba din sa parcel. Okay. Grabe sobrang gaan. 10 kalagay sa waybill 15 kilos yung bigat. Pero nang binuhat, di man lang siguro umabot ng kalahati kahit 7 kilos. Kaya pala ayaw pabuksan. Siguro walang laman yung parcel. Or kung meronan, puro papel. Ganito yan guys, kapag ka nagpadala ka sa online, dalawa yung tinitingnan dyan.
Okay? Una diyan, yung timbang. Pangalawa diyan guys is yung sukat ng box na ipapadala mo. Okay? Kasi minsan ang laki ng box na pinapadala mo pero magaan siya. So depende yan sa dalawa. Ano ba, mas mabigat ba o mas malaki yung box? So kapag ka mas malaki yung box, makikita doon kung ilang kilo ba yung equivalent nun. Okay? So yung box kasi ng printer, malaki yan. So kapag ka sinukat mo yan, lalabas dyan sa may Shopee na 15 kilos yan. Okay? So kapag ka tinimbang mo yan, magaan lang talaga yan kasi nga printer lang yung laban yan. Next natin. Nag-chat ako sa Shopee. Nagtaka ako bakit ako nerfund. Ito sagot ni Shopee. Strong evidence na ipasa ko sa kanila. Hahaha. Bakit kaya naging strong evidence yun? Nakakaduda talaga. Siguro matagal na nila ginagawa. Hindi strong evidence yun. Kasi nga, nirefund ko kasi nga may tiwala ako sa'yo. Okay? May tiwala ako sa mga followers at sa mga buyer namin kasi may tiwala rin sila sa amin. So, give and take lang ang tiwala. Kaya nirefund ko kaagad kasi ganun talaga kami guys. Matagal ko nang inaral yan sa may marketing na meron tinatawag tayong money back guarantee. So, ganun yung ino-offer namin kahit na ano pa yung dahilan mo, basta hindi mo pa nagalaw yung printer, pwede mong ibalik sa amin yan anytime. Babalik namin yung pera mo, wala nang tanong-tanong. So, tuloy natin. Napansin na ni Shopee. Para matigil pinabor sa akin ang refund. Isa din sa kanilang modus. Hindi pinaborsa yung refund nun. Ako yung nagbigay ng refund mismo. Saka 'di ba sir, sabi nyo na-receive nyo na yung refund, 'di ba? So kung na-receive nyo na yung refund, kung good intention yan, dapat isoli nyo yung item, 'di ba? Hindi nyo patatagalin sa inyo yan. Kasi 'di ba nakakangati yun na parang merong item na hindi sa'yo, nandiyan dyan sa may bahay mo. Nung nagpunta kasi kami ng Disneyland, nung December lang, so meron nakaiwan ng cellphone. Yan, so nakita namin sa may eroplano. Tapos nung binuksan ko, tumatawag yung may-ari, umiiyak siya. Sabi niya kailangan niya raw yung cellphone na yun kasi may mga important na documents raw siya doon or something. So ang ginawa namin, pinost namin dito sa may page namin, 'di ba? So nakauwi kami ng January 3, tapos January 4 guys, pinost ko na kaagad siya, no. So baka meron kaming followers dito at nakakatuwa naman na yan nga nakuha na ng may-ari, yan, no, nakita na ng may-ari. Thanks, ayan, no. So ito si Ma'am Tochiku, no. So yan. Kasi guys, ang hirap nun, 'di ba? Meron kang bagay doon sa may bahay mo na hindi naman sa'yo, tas hindi mo maibalik. Tapos dito naman guys, nung August 16, 2023 naman, so nakapulot ako ng wallet. So ang hilig ko makapulot, no. Nakapulot ako ng wallet sa UP na may laman pera habang nilalakad. Buti may ID kaya natawagan ko. Na ito yun guys, di ba? Nakapulot ka ng hindi sa'yo. Siyempre, una mong gagawin doon sa may wallet, kahanapin mo yung ID, tapos titingnan mo yung contact number, tapos tatawagan mo siya para isoli yung item. Hindi naman sa iyo yun eh, di ba? Ba't mo patatagalin doon sa ano mo, sa kamay mo, yung bagay na hindi naman sa'yo, di ba? Kung good lang talaga yung intention niya, dapat ibabalik mo yung item. Kasi nasoli na eh, wala na dapat problema eh. Pero pinatagal mo eh. Di ba pinatagal mo eh. Pinatagal mo siya eh. Di ba? Dapat tapos na talaga to eh. Pero, ewan ko ba? Gawan ka ng fake news. Magpapost na hindi ka nakipag-coordinate sa pickup rider kaya hindi ma-return ang parcel. Pero ang totoo, hindi naman pala nilagay ang complete details sa pag-book. Paano naman pipick up ang rider pag kulang details ang naibok ninyo? Kompleto yung details niyan. Okay, meron tayong convo niyan, meron tayong screenshot ng convo niyan na para hindi na lang humaba. Ay, hindi ilalagay dito. Okay, para hindi na lang humaba na. So meron yan, tinatawagan ka ng rider, di ka makontak. Ilang beses nangyari yan, makikita yan dun sa may kausap namin na taga Shopee na hindi ka nga raw sumasagot dun sa mga tawag. Tapos gagawa pa ng kwento na hindi daw nakipag-coordinate. At sasabayan pa ng mga kasabwat niya ang paninira. Marami din sa mga kasabwat. Yan. So makikita nyo dito guys na kayo raw yung mga kasabwat ko. Yan. So kung sino-sino pa yung mga pinost niya dito, no. Ang dami niyang dinamay. Ang dami niyang dinamay. Grabe. Ang dami niyang dinamay na tao na syempre, nagko-call out lang rin naman, na nagko-comment lang rin naman do sa mga post niya na ibalik yung printer, balik yung printer. So kasabwat ko raw silang lahat. Yan. Dami kong kasabwat raw. Oh. Yan yung mga picture nila. Tapos ipalalabas nila na sila ang biktima, tapos ako daw yung nang-scam. Babanatan kanila ng mga negative post and comments. Ay popost kanila sa ibang groups. Dahil sa marami sila sa kanilang sindikato. Hindi ka na talaga manlaban. Parang sindikato ng Budol-Budol Gang yung sa Maynila. Hahaha, nag-online na pala mga Budol-Budol Gang. Kaya ingat na lang kayo sa seller na yan. Ayan, so natapos na siya doon. So tingnan natin guys yung mga comments sa kanya. Yan, makikita nyo naman dito na pinagtatawanan lang siya. Siyempre, kilala nga nila tayo. Yan. Good luck sa pag-post with wrong accusation. Pwede po kayo sa cyber libel. No? So actually guys, pinaplano na namin to, no? Kasi mapapansin nyo, may mga basher talaga ako pero hindi ko sila pinapatulan, no? Hindi ko sila pinapatulan pero this time, medyo personal na kasi pinost niya yung mukha ng anak ko. So, yun ang wag mong gagawin sa magulang kasi pag ginawa mo yun, ay grabe. So yan, good luck.
So ano sinabi nito? "Okey sir, basta scammer kayo." So akala niya siguro ako rin 'to. Eh, isa lang naman yung page ko. Dinagdagan mo proof na dinagdagan mo pa proof na ini-scam kita, 'yan. So nagtatanong si ma'am, si Miss Printing kung proof raw ba na scam. Oh, "Oo sir, scammer ka po, kita naman sa proof." Grabe 'no? Saan ka na-scam? Sa comment ni Mr. Printing, sa post ni Printing, siya ka tumulong lang yung owner sa kapwa business owner, guilty ka ba? 'Wag mo i-turn up yung comment section mo, panindigan mo, paninira mo. Hindi pala ikaw yung Mr. Printing humingi, ayan tingnan niyo yan, oh, 'di ba? So Miss Printing 'to, yung isa naman Mr. Printing 'no. So parang hindi siya nagbabasa or hindi siya nag-iisip kung ano ba yung sasabihin niya. Okey yan, so hindi ko na ano yan kasi masyadong mahaba. So ito, post ko lang 'tong scammer na 'to, modus nila manira ng account para pagtakpan yung attempt na pang-scam ni Mr. Marlon Upaldo. This is for public awareness. Talagang baril na paninira. Si Sammy, yan sabi niya, "Hala, kakabalik ko lang from Bads, makikita ko nag-comment lang naman ako, pwede mag-file ng kaso. Ang question ay isalo niyo ba yung printer na then bakit niyo kami binabaliktad ng post kami ng scammer?" Yan, so makikita niyo. So ito rin, nakagulat naman po kayo, ini-scam ko, wala naman po atang sisirain sa account diyan, matagal nang sira. Kaya modus yun, binabaliktad niyo yung story, magaling magaling gumawa ng kwento pero ikaw kasabwat sa pang-i-scam ng TPS ang sinasabi mo. O 'di ba, lahat ng pangbibintang, Hindi ko nga kilala si Ma'am Hazel na personal. Grabe 'no, ewan ko ba kung ano nainom nito ni sir. Nakalagay isang weighbill 15 kilos pero bubuhit na wala pang 5 kilos 'no. So pinaliwanag ko sa inyo yun again guys, dalawa yung pagsusukat sa shipping. Una, per kilo, pangalawa, per dimension. So kapag sa dimension yan guys, kung malaki yung box mo, siyempre lugi naman yung eroplano do'n or yung shipping company na ang laki-laki ng box mo tapos box lang yung laman ta's 5 kilo lang, 'di ba? So dadagdagan nila yung kilo nun depende nga do'n sa may dimension ng box mo. So ito rin si Ma'am Joy Gadiano Lopez, bakit po may pabaliktad? Naisoli niyo na po siguro 'yan. So 'yan, nabibintang na naman siya, na-scammer raw si Ma'am Joy. Actually tapos na 'to guys, eh, 'no? So tapos na 'to, eh, matagal na 'tong tapos, eh. 'Di ba nag-public apology na nga ako, so tapos na. Akala ko okey na lahat, 'di ba? So humupa na lahat, okey na rin yung sa may Shopee, naisoli na yung printer namin. Yung printer na yun may bumili na rin na iba, so okey na siya, 'di ba? Wala ng problema. Kaso ewan ko ba kung anong meron dito kay Sir Edward Abing 'no, bakit gano'n siya? Payapa na rin 'tong kanyang profile. Ewan ko bakit gano'n, ba't gano'n siya? Yan oh, may mga binibenta pa nga siyang iba, eh. Inverter, printer, yan kung ano-ano yung binibenta niya ta's ito binibenta niya rin 'no. Yan, so seller rin naman siya, gano'n siya 'no. So hindi ko ma-gets 'no. So kayo na lang guys yung humusga diyan, pero kami maya-maya ay pupunta kami sa police station 'no, magsasampa kami ng cyber libel para dito nga kay Sir Edward 'no. Kasi sabi ko nga, hindi ako namamansin talaga ng mga basher 'no. Hindi talaga ako namamansin ng mga basher kasi may mga kilala kayong mga basher ko talaga. Talaga hindi ko inaano, pero 'pag personal, iba na 'yun. Okey, ibang usapan na 'yung pame-personal na kamukha nga ng ginawa nito. Okey, so hindi natin 'to palalampasin 'no. So tapos na dapat 'to, eh, Nag-public apology na nga kami. Ayun 'no, nag-public apology na nga kami 'no, na pasensya na din kay Sir Edward na ang daming na-receive na message from our followers. Na-delete na din namin lahat ng post kasi pina-delete niya 'yung mga post namin. So hindi ko alam kung ngayon merong bagong meaning kung bakit niya pinapa-delete 'yung mga post namin at kung bakit niya kami in-unblock dito sa may Shopee 'no, kasi naka-block kami dito sa may Shopee, ngayon in-unblock niya na kami 'no. So merong something. So guys, 'yun lang muna ang masasabi ko dito 'no. So pinaliwanag ko lang 'yung side ko para sa mga buyer rin namin na susunod 'no, baka kasi mabasa niyo 'to, baka akala niyo totoo 'to 'no, kasi maraming Pilipino, 100 million ng Pilipino ang followers namin is mga 300,000 pa lang siguro 'no, sa lahat ng platform. Minsan kailangan rin namin pagtanggol yung sarili namin, lalong-lalo na kapagka ganitong medyo mabigat na issue yung binibintang sa'min. Sinama pa yung picture ng anak ko. So kung merong mga makakatulong sa'min para mas mapadali itong proseso nito 'no, so puwede niyo kami message sa aming FB page, The Printing Shock 'no, para matigil yung mga ganito 'no, na binabaliktad kami. Okey, kita naman lahat, pinakita ko sa inyo lahat ng, tinatawag nga na resibo, 'di ba, 'yan pinakita ko naman sa inyo lahat 'yan. So, marami rin kaming followers na nakasubaybay rin dito, printer serye na 'to. So, marami rin kaming followers na nakasubaybay nga dito 'no. So, 'yun kayo na lang bahala diyan na humusga nga, sabi nga nila 'no. So, maraming salamat ulit sa panonood niyo 'no. Pasensya na naabala ko kayo. Salamat.